Hallelujah. Let's pray. Father, we gotta thank you, God, for this afternoon. Thank you for being with us, Lord, giving us all this privilege, Lord, to come together to worship and magnify you. Father, I pray for your blessing upon your people as we continue to yield our lives unto you. Holy Spirit, speak to us, O God, and give us your message, for we know that your word will give us direction and will give us a protection, O God, especially salvation that prepare us, O Lord God, for your coming. Father, thank you. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing and even for the understanding be upon each and every one of us, Lord. Bless your word, bless your servant. Lord, I pray for the divine wisdom, for I know that I'm nothing without you, Lord. Father, just commit everything, all my faculties to Lord God, that you will be the one to control and use me as your mouthpiece. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us open our Bible in Revelation chapter 3, verse 2. In Revelation chapter 3, verse 2, sabi niya dito, wake up. Bakit wake up? Baka may natutulog, ano? Baka may natutulog. Sabi niya, wake up! Strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Wake up daw, sabi ng salita ng Panginoon. Kung natutulog tayo sa paglilingkod, it's time to wake up. Kung naglalaro tayo sa ating paglilingkod, it's time to wake up. You strengthen, sabi niya, bago pa mawala, bago pa matuluyan. Sabi niya, strengthen what remains and is about to die. Tignan mo ang sitwasyon mo. Strengthen what remains and is about to die. Sabi niya, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Hindi pa kumpleto ang nagawa natin. We need to complete our walk with the Lord. Kaya, ang topic natin ngayon is, ano ba ang dapat na mag-remain sa atin? Bilang isang believers, bilang isang nananampalataya sa Panginoon, ano ba ang mga serbisyo na dapat mag-remain sa atin bilang isang nananampalataya sa Panginoon? Alam niyo, nakakalungkot, Nakakalungkot na isipin na maraming taong nagsasabing believer, pero hindi naman nila ginagawa ang kautusan ng Panginoon. Maraming nagsasabing Kristiyano ako. At nakakalungkot din isipin na may mga tunay na Kristiyano na nawawala sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tama? Nakakalungkot na isipin na ang tagal-tagal ng Kristiyano at nakikita mo na naglilingkod very on fire before, but dumating ng panahon na ngayon wala na. Kaya ito po ay nakakatulong sa bawat isa sa atin na titignan natin ang ating standing sa ating paglilingkod sa Panginoon. And let us see. Kaya ang papag-aralan natin is service that remains in us
as believers. No mga services. Sa mga services yun. Okay, unang-una, dapat na manatili sa atin at hindi nawawala yung ating pagmamahal at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Our love for worship. Yung pagmamahal natin sa pagpupuri sa ating Panginoon, dapat manatili yun. Hindi nawawala. Because it will strengthen us. Kasi ang sabi kanina, strengthen what's remain. Palakasin natin kung ano ang natitira. Huwag natin hayaan na mawala lahat. For example, huwag mong hayaan na habang may kalakasan ka pa, habang may natitira pa sa paglilingkod mo, huwag mong hayaan na totally na mawala ka sa Panginoon. And one thing that we need to be careful sa buhay natin, bilang isang believer, is our love for worship. Our love for worship. In John chapter 4, verse 23 to 24. Sabi niya dito, "Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." You see? Kaya, makita natin dito na ang hinahanap ng Diyos na mag-worship sa Kanya, na klase ng pagpupuri, ay sabi niya dito, ang mga nag-worship, those who worship Him in Spirit and in truth. Yung talagang totoong pagpupuri. Yung talagang kung totoong pagpupuri, ibig sabihin yung nanggaling sa puso mo. Because sa puso doon ang resident ng Spirit. Amen. That's why we need to really worship God ng buong puso. Hindi yung, alam niyo kasi, maraming nag-worship na kumakanta, no? Nag-worship. Pero, kumakanta siya, pero yung isipan niya nag-a-abroad. May maraming gano'n, ano? Kumakanta ka, pero ano kaya kakainin ko mamaya? Ano kaya pang merienda ng Friday group? May nag-worship na gano'n, pero sa katotohanan, my point is, kumakanta nga, pero hindi nakadirect sa Panginoon ang kanyang isipan. Kung ano-ano ang iniisip. Pero ang hinahanap ng Panginoon, sabi niya, yung pagpupuri na talagang buong puso. Buong puso. And in James chapter, verse 24, sabi niya, God is a spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Kaya, if God is a spirit, ibig sabihin, hindi makikita yan. Kaya, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Yung talagang galing sa puso at may katotohanan. Hindi yung sabi ko na kumakanta ka pero iba ang iniisip mo. Ano? Kung minsan pa kumakanta pero naggaganon sa ulo. Ganun, maraming mga ganon. Kaya sana po talagang yung kung magpuri tayo, yan ang dapat mag-remain sa ating bilang sa nananampalataya. Huwag natin kakayaan yung wala yung
na manlalamig tayo sa ating pag-worship sa Panginoon. Ha? Yan. In James chapter 4, verse 8, ano sabi doon? Sabi niya dito, come near to God, and He will come near to you. You see? Alam niyo kasi, may time na, di ba, may time na parang malayo ang Panginoon. Ha? Naramdaman ba ninyo yan sa buhay ninyo? Na parang malayo ang Panginoon. O nananalangin kayo, parang nagbabounce back ba sa'yo. Parang nandoon lang sa ceiling ba na bumabalik ang mga panalangin. But you know, sabi niya dito, come near to God and He will come near to you. Ibig sabihin, ikaw muna ang mamunang umaksyon. Ikaw muna yung maunang lumapit sa Kanya. Ikaw muna ang talagang humanap sa Kanya. At sabi niya dito, and He will come near to you. Kaya kung lalapit ka, mag-respond si Lord, lalapit din sa iyo. Ibig sabihin, ikaw muna ang mag-act first. Tapos sabi niya, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Bakit naidugtong yan sa verse na ito? Bakit naidugtong yan? Ibig sabihin, ang nagpapalayo sa Diyos, nagpapalayo sa atin, okay? Yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon is kasalanan. Kasalanan. Yan ang nagbibigay ng dahilan kung bakit lumalayo ang tao. Di ba? Kaya kung minsan, kahit aware ka, tapos ginawa mo pa rin, tapos kung manalangin ka, hindi ka na makalapit. Isn't it? Hindi ka makalapit. You know why? Because, alam mo and the Spirit of God keep on saying to you na, anak na nito ang ginawa mo. Diba? Tuloy, nahihiya kang magtaas ng kamay mo. Dahil alam mo Pero salamat sa Panginoon, may solusyon. Yeah? May solusyon. The solution so that we could come near to the Lord is, let us humble ourselves. Kaya sabi niya doon na, purify your hearts. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Alam niyo noon ganito. Noon, kung may magkasala, binabato nila hanggang mamamatayan. Ma-judge ka agad. Pero, salamat dahil dumating ang ating Panginoon. Na, siya na ang umako sa kasalanan natin. That's why He died on the cross. Namatay sa cross ang ating Panginoon dahil sa kasalanan natin. Yan ang dahilan kung bakit namatay. And He forgive us. And now He is interceding at the right hand of the Father. Kaya, itong sinasabi nila na this is now the dispensation of grace. Ano yung grace na sinasabi? Unmerited favor of God. Na ibig sabihin na anumang klaseng kasalanan kung ginawa natin, pwede tayong tatawarin ni Lord. God can forgive us. Ibig kong sabihin, Pastor, baka sabihin niyo, ibig kong sabihin, Pastor, kahit gumagawa ako ng kasalanan, pinapatawad pa rin ako ng Panginoon. Yes, God can forgive you. But the problem is ganito. Ang problema is, how about kung wala kang pagkakataon na nagpakumbaba kay Lord at bigla kang namatay? Impyerno talaga. Kagaya yung sabi ng kasama ko doon sa evangelism na Sunday, umuwi siya kasi pinauwi yung amo niya. Bumaba kami, kasama ko dyan lang sa lift na bumaba kasi pumunta ako sa ibang congregation. Alam niyo, sabi niya, alam mo, Pastora, sabi niya,
ang kapitbahay namin doon sa building namin. 2 days ago, sabi niya, natulog siya, hindi siya nagising. Natulog, hindi daw nagising. Kaya workout yung ano niya mag-iwi sa Pilipinas. Ganun ang buhay. We don't know. That's why even our God is a forgiving God, pero alam niyo, may hangganan ang lahat. Kaya nga, the best that we could do is, let us pray and try our best na i-avoid ang magkasala. I-avoid ang magkasala. Alam niyo ang sekreto para malabanan natin ang kasalanan, the presence of the Lord. The presence of God. If we are always be in the presence of the Lord, if we are full with the presence of God, with the Spirit of God, ayan, nagpapalakas sa atin para malabanan natin. Because we cannot fight it, fight the sin with our own. Hindi natin kaya. Malakas si demonyo eh. Malakas si demonyo. Pero, alalahanin natin, mas malakas na ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. In Psalm chapter 145, verse 18, sabi niya dito, you see, come near to God and He will come near to you. Sabi niya, diba? Tapos sabi niya dito, the Lord is near to all who call Him. To all who call on Him in truth. Tingnan niyo. The Lord is near. Malapit ang Panginoon kung sino ang tatawag sa Kanya. Yung tumatawag na talagang may katotohanan. Yan kasinsinan. Kaya yan ang dapat isang mag-renewing sa atin yung pag-worship natin sa Panginoon. It's good to worship God, di ba? Amen. Imbis na magmurmur ka, sige, magkanta ka. Kung nagbabakyong ka, di ba? Maganda yung, this is the day, this is the day. Mamaya, hindi mo namamalayan na natapos na. Kung ano naman, kung medyo lonely ka naman, 1 week, wala pang nag-I love you sa'yo. Maka 1 week, hindi pa nag-apply I love you si Kristen. Baka aantayin na may i-remit sa kanang magsabi, I love you. Minsan ganun. It's good to say to the Lord. You sing to the Lord and say, I love you, Lord. Di ba? Ganda yun. You just sit down and say to the Lord, Lord, I love you. And I lift my voice to worship you. Mamaya sabi ni Lord, I love you, anak. Di ba? I love you din, anak. Hindi mo namamalayan. God is embracing you. And after you worship, ay napalakas ka na naman. Ay kasagaraginan ka kaya. Dani ang gusto na partner ko. Mabalik mo naman yung mag-angakas ka. Amen? Why? Because God had strengthened you. Okay? Number 2 na bagay na dapat mag-remain na servisyo natin sa Panginoon is our love for the Word of God. Yung pagmamahal natin sa salita ng Panginoon. Yan. We need to love the Word of the Lord. If we love the Word of God, ano ang ebidensya na talagang mahal natin ang salita ng Panginoon? Unang-una, palagi mong binabasa. Pangalawa, palagi mong pinapakinggan. Pangatlo, tumutupad ka sa kanyang salita. Yan. Yeah, that is the manifestation that you really love the Word of God. You love to read. You love to hear it. You love to obey it. Noon, wala pang cellphone. Yeah? Kaya yung nagmamahal sa'yo, nagsusulat. Ay, talagang nobela ang sulat niya.
Kung hindi mo siya mahal, hindi mo, bali parang naaasar ka pa. O, di ba? Naasar ka pa, bali wala. Pero kung mahal na mahal mo yung sumulat sa'yo, Apo, ilang beses mo na binabasa. Am I right? Yes. And you love to hear His voice. Isn't it? Wow. Agin ka na. Yes. You love to be in His presence. Kaya kung mag-date kayo, kahit tapos ng pinag-usapan, maghahanap pa ang pag-usapan. Yeah? Kahit walang pera, remedyo para makipag-meet. Ganon. Gagawin mo ang lahat ng paraan. Yung kasama ko na. Bata pa kasi sa paglilingkod. Dinidisciple ko siya. May lumiligaw sa kanya. Talagang na-inlove. Ang ginawa niya, nung natulog kami, akala ko nandun sa kwarto niya, lumabas pala sa kama. Dumaan pala sa bintana para i-video. Alam niyo, ganun kung talagang ang tao ay minamahal mo, you do everything. Yeah? And the same, if you love the Lord, then if you love the Word of God, then you love to read, you love to listen, and you love to obey. Ganon. Kaya nga sinasabi ninyo, sige na, kung talagang mahal mo ako, gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Oh, di ba ganon? Ano ka naman ang sumubat? Wala naman kayo Pero, am I right? Totoo ang sinasabi ko, di ba? Okay, John chapter 8, verse 12. Sabi niyo, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ayan. Kaya kung talagang mahal natin ang Panginoon, alam niyo ang salita ng Panginoon ganito kasi yan. In Psalm chapter 119, verse 97, tingnan natin. Ang ganda yung sabi ng psalmist dito. Oh, how I love your law. Ang ibang version, word. I meditate on it all day long. Kagaya yung, dahil mahal mo yung sumulat sa'yo. Hawak-hawak mo yung love letter niya. Kung matutulog ka, ilagay mo pa sa anchor ng unan mo. Oh, how I love your law. Sabi niya dito, I meditate on it all day long. Praise the Lord. Ganun sana din ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kahit saan tayo, huwag natin nakalimutan ang salita ng Panginoon. Kahit saan tayo, huwag yung nandito si brother. Kahit nandito sa Hong Kong, galing Pilipinas, nagturi lang yan. Nagtutur lang yan because of kanyang trabaho din. But you see, hawak-hawak niya. Yung day 1 pa na pumunta dito, nakita ko na. Sa pakbag niya, ang Bible niya. Di ba maganda yun, ano? May bag ka, pero salita ng Panginoon ang laman. Alam ninyo mga kaibigan,
literally speaking, mabigat ang Bible. Yes, mabigat ang Bible. That's the reason why ang iba ayaw nilang hawakan ang Bible nila. Kasi kahit maliit yan, mabigat. Huh? Yes. Kahit lang sa paghawak mo ng Bible mo, mabigat yan. Dahil mabigat talaga ang salita ng Panginoon. Hmm? Yan. Pero, kaya huwag ninyo iiwanan. Parang iniwan din ninyo si Lord kung iiwanan ninyo ang iba sabi nila, mayroon naman ako dito sa cellphone. Ay na, sinisilphone mo lang pala ang salita ni Lord, ha? How I love your law. I meditate on it all day long. In verse 103, sabi niya, how sweet are your words to my taste. Sweeter than honey to my mouth. Ay, ganun sana yung ano natin sa salita ng Panginoon. Wow, ang sarap pakinggan. Ang sarap ba sa akin ang salita ng Panginoon? Kaya ako muna nagbabasa ako. Ayan. May sign lahat yung binabasa ko na talagang di ba kung nagbabasa ka, may binabasa mo na talagang magrema? Diba? Oo. I-strike yung mata mo, i-strike pati ang isipan mo, pati yung puso mo. Kaya yung Bible ko, maraming marka yan. May Bible ko noon na maliit, grabe ang marka. Tapos noong pan na ko, nawala. Talagang sayang na sayang talaga yun. Kaya yan, bumili ako ng malaki para hindi mawawala. Akala yata nila, wallet, kaya kinuha nila. Yan. Sabi niya, how sweet are your words to my taste. Ang sweet ko na di ba? Na sour. Bitter. Yan. Sweeter than honey to my mouth. Hallelujah. Siguro lahat naman tayo nakatikim ng honey. And 105, anong sabi doon sa 105? Your word is a lamp unto my feet, in a light for my path. Yan, ang salita ng Panginoon, ilawan, para alam natin ang direksyon natin, para hindi tayo ma-stumble. Alam niyo kung walang ilaw, ano mangyayari? But the Word of God is a lamp to my feet. That's why we know our direction. Kung wala yung salita ng Panginoon na nagiging ilawan sa ating buhay, wala. Hindi natin alam ang direction natin. But we thank the Lord. Example, because you became a child of God. Once na mag-day off kayo, once na day off ninyo, alam na ninyo ang direction na ninyo. Amen. Hindi ba kayo magdadalawang isip? Alam na ninyo, once na day off ninyo, bakay ni Lord. Once na mag-day off, mag-date kami kay Lord. Ganun kaagad. Pero kung wala ang Panginoon, walang salita ng Panginoon sa iyo, wala kang mag-day off ka. Saan kaya ako pupunta? Punta kaya ako sa worldwide, punta ako sa Hong Kong Bank, or pupunta ako sa Mangutang, o kasi ano? Or mag-isip-isip ka kung sino ang imimit mo. Baka sabihin mo ba, sino kayang imimit ko? Si Pakistan, o si sino ba? Indian, or si Nepalese, o si Puti, or si Itim. Hindi ko makakalimutan yung sabi yung isang sister natin noon. Ay, Pastora, sabi niya, nagdaling ako sa kabiliman. Sabi niya.
sabi dito. Ang galing pala sa Chimchacho doon sa Chongqing Mansion na ang daming pukitin. Ang dami, sabi na, kadiliman daw. Hindi naman, hindi naman kadiliman. Wala ninyo kahit itim ang tao kung puti ang puso. Yan ang importante. Hallelujah. And ayan, your word is a lamp to my feet and light for my path. Kaya napaka-importante ang salita ng ating Panginoon. Napaka-importante ang salita ng ating Panginoon. Okay, number 3 na dapat natin gawin, mag-iiwan sa na dapat natin gawin. Number 3 is witnessing for souls. Yan. Ito ang hindi natin wawalain. Evangelism. Yan. Evangelism. Let's continue to evangelize. Let's continue to share the Word of God. Share the Word of God to your loved ones, to your family, to your community. That's why me also, I am praying. Sabi ko, Lord, for this convention, allow me also na gagamitin mo ako. Gagamitin mo ako, Panginoon, for my relatives, for my community, and for all the people that na mamimit ko. Yan ang palagi kong pinapanalangin. Wherever na pinupuntahan ako, Lord, gamitin mo ako. Ano? Ito ang dapat na nakalagay sa puso natin. Because this is the heartbeat of God. Ito ang heartbeat ni Lord. Mag-evangelize. Yan ang buhay din natin. Heartbeat, alam niyo yung heartbeat. Kung hindi nagbibit. Ano? Tibok. Kung bakit tayo nabubuhay, this is the reason. One of the reasons why we are still living is to share the Word of God. The reason why God had saved us, to share the salvation. Grabe, tingnan ninyo ang mga politiko. Hindi sila nagiging. Kinakampi nila yung kung sino ang kandidato nila. Hindi sila nag-iiyak. Kahit ano sinasabi ng tao sa kanila, hindi sila nag-iiyak. Sige lang, campaign. How much more to us? Sana hindi din tayo nag-iiyak. Always remember that as you share the Word of God, you are campaigning for heaven. You are campaigning for heaven. Not for dito sa mundo, but you are campaigning for heaven. Yan ang ilagay natin sa isipan natin. So that we have that boldness, we have that courage to share the Word of God, to invite people to the kingdom of the Lord. Hindi tayo nakikiyak. Hindi natin ikakikiyak itong salita ng Panginoon. Because it will give salvation to the people. Amen? In Matthew chapter 5 verse 14 to 16, ang sabi dito. Sabi niya, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. You are the light of the world. Ikaw ang ilawan sa mundong ito. A city on hill cannot be hidden. Ganito kasi yan eh. Alam mo, kung ilawan ka, hindi ka talaga maitatalo. Tignan mo. In the Philippines, sa atin, hindi kagaya na dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, hindi mo makikita ang between, di ba? Oo, hindi mo makikita dahil parang between lahat. Pero sa Pilipinas, kung midnight, lalabas ka, di ba? Makikita mo yung
the darkness, sa kalagitnaan ng darkness, makikita mo ang star doon na kumikinang pa rin kahit ngayon. Isn't it? Kahit ang itim-itim ang kalangitan, pero makikita mo ang star. Sana ikaw yun. That even in the midst of darkness, makikita pa rin ang ilawan mo. Because sabi niya, you are the light of the world. Ikaw ang ilawan. Kaya sana ganun tayo. Kaya kung umuwi tayo, kung nakikipag-halubilo tayo sa mga unbeliever, makikita sana pa rin na tayo Christian. Amen? Hallelujah. Sa bagay makikita talaga. Ayan. Huwag kang magigawa sa kanila. Maging ilawan ka. Next verse. Neither do people light lamp and put it under the above. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Oo ba naman? Sino ba naman ang may tililing? Ano? Sino ba naman ang may sitik-sitik na ganito na pasgalang mo? Niya di pasgalang? Sindihan mo ang ilaw tapos kuburan mo ng bigao, kuburan mo ng planggana, ano? Ay, parang may ganun-ganun ka kung ganun, ano? Pero, syempre, sindihan mo ang ilawan, tapos ilagay mo doon sa on top of the table. And if you put the light on top of the table, I tell you, tingnan ninyo once na very dark yung place na yan, once na may masindihan na apoy, mag-disappear yung darkness. Mag-disappear yung darkness. Sana ganun tayo na magliwanag. Kaya kung minsan may pinupuntahan tayo, tapos kung ano ang ginagawa nila, mamaya, ay, adaptan nila. Unanan nga tapos, di ba? O, nandyan na si pastor. O, sige, itabihin nila yung, may pastor kami noon. May disciple siya. May disciple siya. Biniglang niya na pumunta sa bahay ng disciple niya. Kasi ilang Sunday yata na hindi nakapunta. Kaya pumunta, binisita, pero hindi niya sinabi na pumunta siya. Ano pagdating niya daw doon sa pagdating niya noon, bigla yung disciple niya, biglang may ibinusa na ganito. Tapos, habang nag-uusap, may umuusok. May umuusok. Ay, naninigarilyo pala. Noong bigla dumating yung pastor, syempre nabigla siya. Binulsan niya yung sigarilyo niya. Hindi niya namalangan. Ay, umuusok na pala yung damit. Alam niyo mga kaibigan, walang naililihim na hindi mabubuga. Kaya, the best that we could, kung nagkasala tayo, it's good to open to the Lord. Sabi, Lord, patawarin mo ako. Nagkulang naman ako. Diba? Maganda yun. Ganun. So, ganun ang mag-ilaw. Ipakita mo. Ipakita mo. Hindi yung ilang taon ka na. Sabi mo, believer ka, ilang taon ka na. Tapos, uwi ka sa bahay ninyo. Hindi pa alam ni Lord, hindi pa alam ng mga anak mo, parents mo na born again ka. Matagal ka nang sabi mo born again. Talagang itinago mo ang pagka-born again mo. Hindi ganun. Makita natin, magliwanag tayo. Amen? Liwanag tayo, kagaya ng sabi dito, we are neither do people light the lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house.
tingnan ninyo ito. Ito, kung talagang mag-ilaw ka, every single member of your house maiilaw. Yes. Antayin mo lang. Dahil kung minsan may bulag-bulagan ba? Ganun. Kahit nakikita, kahit nakikinig, pero parang walang nakikita. But I tell you, there will be a time, there will be a proper time na talaga yan. In a perfect time, God will work. Amen? Kaya huwag kayong mabibigyan ng mawawalan ng pag-asa. And verse 16, ano sabi sa verse 16? And the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Tignan ninyo ito And the same way, sabi niya, let your light shine before men. Ipakita ninyo ang ilawan ninyo. Tapos, idinutong, sabi niya, that they may see your good deeds. You see, makikita nila yung good deeds ninyo. Yung magandang ginagawa ninyo. Yung serbisyo ninyo. Na bago na kayo. At sabi dito, and praise your Father in heaven. You see? Pero kung walang makitang pagbabago ninyo, you are the same yesterday, today, and forever. Wala! Paano magbago? Yan. Kaya, magliwanag tayo, ipakita natin na talagang binago tayo ng ating Panginoon. Amen? May kapatid tayo na umuwi sa Pilipinas, ilang taon nandito siya, pero hindi na babago ang kanyang asawa. Dahil every time lang na umuwi, puros yun. Ang bahay natin, mabaho ang bahay natin, marumi ang bahay natin. Parang ganun, puros ganun. Tapos kung tumawag sa asawa niya, saan huli? Ginamit yung pinadala ko. Puros sermon. Pero wala, pinapanalangin niya. Hindi naman magiging believer yung asawa niya. Pero doon niya, baguhin ko. Sorry Lord, sabi niya. Baguhin mo talaga ako kung paano ako magiging ilawan sa aking mga kapamilya. Ayan, binago niya ang kanyang Estelo talagang nagbago talaga. To cut the story short, nung umuwi siya, talagang wala na yung fun. And you know what happened? Ay, nakita niyo yung asawa niya ang kanyang pagbabago. Kaya ang asawa niya mismo ang diskurong sumunod. Because nakita niya ang pagbabago ng kanyang asawa. Kaya sabi niya, sayang, sana noon pa pala na pinakita ko ng ganito. Pero at least hindi pa huli ang lahat. Ngayon, ayan. Nagiging leader na din yung asawa. Hallelujah. Praise God. Galing dito sa Hong Kong. Praise the Lord. Kaya, ganun ang gagawin natin. Pakita natin ang gawa natin, gawa at salita at talagang maging ilawan tayo. Because yan ang sabi dito, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kaya may contribution yung magandang gawa na ginagawa natin, ipakita natin. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. And the last one, ay, 2 Thessalonians muna. Verse 8 to 9. Sabi niya dito, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Next verse. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power.
Bakit? Mapanis sila. Because they don't obey. Pero kung itutuloy ninyong basahin yan, mga kaibigan, sabi niya, paano nila malalaman ang katotohanan kung walang magsasabi sa kanila? That's why we need to share the Word of God. Alam niyo, ito ang kayong mga mothers. This is my advice. Kayong mga mothers, especially if you go home to the Philippines. Sinong may anak dito? Down. Kasi wala akong anak. Ganito ang gawin ninyo. Habang mahawakan pa ninyo ang kamay ng anak ninyo na i-direct sa church, gagawin. Habang mahawakan pa ninyo ang anak ninyo na sabihin ninyo, let's go to church, gawin ninyo. Dahil kung maging binata, dalaga na sila at tumanda na sila, you cannot easily direct them to the house of God. Kaya ako nga noon, yung mga pamangkin ko, mga bata pa sila, oh, let's go to God. Sabihin mo lang, okay, after nang magsimba tayo, punta tayo sa Jollibee. Sige! Pero ngayon, you know why? May kanya-kanya silang mundo. Lalo-lalo na kung nailang na sila, may girlfriend, may boyfriend na sila, hindi, ayaw na nila sumasama sa iyo. You know why? Because every move nila, dinidisiplinahan mo, di ba? Kaya ayaw nila. That's why, habang bata pa sila, that you can hold their hands going to church, gawin ninyo. Gawin ninyo. You direct them to the church. Alam niyo ang strategy ni Pastor Dominga? Hindi ko bibigyan ng alaman yan, hindi pupunta sa Diyos. Tama nga. Tama sabi nga, kung sino ang maggagraduar at makapapasa ng kanyang magtutur dito sa Hong Kong. Sabi nga, ilang pamangkin niya ang pumunta dito. Kaya, you know, it's good na gawin natin yan habang mailadirect pa natin sila. Okay, the last one. Ay, alam niyo, ganito yan. The word of the Lord is the sword of the Spirit. That's why, nakalimutan ko noon sa love for the word of God. The word of the Lord is the sword of the Spirit. Kaya, sabi ko kanina, let's continue to love and listen to the word of the Lord and apply the word of God. Okay, let's go to the last one. The last one na, of course, marami pa, pero ito na ang last natin. Na dapat hindi mawawala sa atin is prayer and fasting. Prayer. Prayer. Continue to pray, 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 pray. Alam niyo nung pumunta kami sa sa prayer mountain doon sa Korea. Ay, grabe. Grabe. Sa prayer mountain kasi, may maliit na parang mountain, pero may cubicle, may parang maliliit na rooms na nag-rounds na little mountain na yan. And every cubicle, doon ka mananalangin. Kaya kung pumunta ka doon, kasi may upuan doon sa Militas, kung pumunta ka doon, parang ganun lang ang napapakinggan mo. Because of the sound
parang yung ano ng mga sound ng people are praying. Doon talagang mararamdaman mo talaga. Ibigay mo yung kalakasan mo talaga na mag-pray sa Panginoon. Even you shout, ang liit-liit na prayer, ano yan? Pero even you shout, everybody's shouting, everybody's crying. Kaya talagang ibinibless ng Panginoon ang South Korea. Because there are many people who are praying. Pumunta ka sa church ni Yung Bicho, ang laki. Grabe. Tapos every day may nagpipray doon. Hindi lang nagpipray, every day dinadala nila what is due to the Lord. Yes. Alam niyo yung dito, dyan, hanggang, dyan, tapos, dyan, dito. Envelopes yan! O pile up na envelopes yan, hanggang doon sa, doon sa office. Hanggang doon sa office. Side by side, piling up, many envelopes, many kinds of givings, every day. Dumadaan ang mga tao, nagpupuri, tapos binibigay ang para sa Panginoon. Samantala tayo lang, ang liit-liit lang yung sa atin, pamilya ng envelopes. Samantala sa kanila, piling yan, hanggang doon sa office, dyan, dito. Yan. Maglakad ka doon sa binidyo ko. Grabe. Kaya pala sa South Korea and North Korea, ano lang yan? Parang lake. Pwede kang sumakay ka lang ng sky cable na papunta doon. Doon sa, punta ka doon sa North. Kaya naapakan namin ang North Korea. Pumunta kami doon, nag-pray. Doon din nakita namin yung bridge. Nasabi doon na bridge of no return. Alam niyo yung bridge of no return. Doon pala, kung may, for example, may family ako, or may appointment, may gusto kong kausapin, for example, doon sila mag-uusap, doon sa bridge na yan. Yung from north and south. Kailangan lahat ng transaction, kailangan tapusin nila doon sa bridge na yan. Bago sila mag-turn back. Because once na nag-turn back na kayo, wala nang balikan. Kasi kung babalik ka, bang. Kaya, bridge of no return. Ganun. Alam niyo, according sa pastor natin, si Pastor Benny, he was assigned there, nag-eskwela doon. At kaya naka-assign doon. Sabi niya, ang South Korea, pinag-pray ang North Korea. During COVID, sabi niya, during COVID, nag-ano lang sila, pinapadalhan ng pagkain doon sa North. Pinapadalhan ng mga medicine. Alam niyo ang sinusukli ng North Korea? Bomba. But you see the hand of God. The hand of God, kahit may bomba na ipapadala doon, pero nagdadrop doon sa lake. Parang sinasama nila. May intersection na hindi mo miracle na divine. Why? Because the power of prayer. Araw-araw yan ang daming
sabi ko na, binibigay what is due to them. According to Pastor Benny, yung mga tao daw, they will come from their work, they will drop. Kung magsusundo na sila, they will drop and give what is due to them. Awan na man, walang kukuha doon, kahit ilagay nila sa envelope nila, ilagay nila doon. Tapos yung mga, kung sino ang responsible doon, sila ang magkukuha. I-open yung church every day. Miracle after miracle. Hallelujah. Kaya, it's good to pray. It's good to pray. If you have time to fast, you fast. Mag-fasting tayo. Kung may hindi na sasagot na panalangin natin, mag-fasting tayo. Okay, last verse. Isaiah chapter 58, verse 6. Isaiah. Isaiah chapter, kasama yun, pero mag-in tayo dito sa Isaiah chapter 58, verse 6. Sama kayo, sige. Is not this kind of fasting I have chosen? Ito ang gusto ng Panginoon na gagawin natin, mag-fast tayo. Dahil kung minsan, may nagpa-fast na para daw papayat. Ganon. Alam din, hindi lang ko, ayaw nilang kumain. Ang fasting daw, hindi kakain para pumayat. Ganon. Alam niyo, hindi ko makakalimutan nung bagong-bago pa ako. Nag-fasting kami mula sa church. Fasting kami sa church. Noong tapos ng fasting namin, nung tapos na yung oras na wala na kaming panalangin, everyone ay bawat isa pumiga kami doon sa bangko, natulog kami. Inaantay namin yung oras. Para kakain kami. Ang isa namang mother namin doon sa malapit sa church, ang bango-bango yung niluluto niya. Ang bango-bango yung niluluto niya. Nagkaano pala doon, nagprito naglilitsyon ng manok. Pero, alam niyo, ang fasting, hindi yung ganun lang. Kailangan mag-fasting ka, kasama talaga ang panalangin. Kasama talaga yung puso mo na manalangin, na panalangin mo kung ano ang nangangailangan. Okay? Kaya sabi niya dito, is not this the kind of fasting I have chosen? To lose the chain of injustice. You see? Yan ang ipanalangin natin. And to untie the cords of the yoke. Yung mga bondage, yung mga hindi kaaya-aya, yung mga trabaho ng kaaway. Yan. Ipag-pray natin. And to set the oppressed free and break every yoke. Ibig sabihin, as you fast and pray, there is miracle. There is miracle. And the power of God will come upon you. I was assigned in San Nilo Mines before. Talagang, sabi yung isang matanda, ipadalangin na natin, puntahan natin ang anak ko. Matagal nang na-possess. Kaya, matagal na pala na talagang binalog ti demonyo. Anong binalog ti demonyo? Binilanggo ng kaaway. Kaya ang batang yan, doon sa kulungan ng
signs, may kulungan ng baboy, doon din may maliit na ano doon, yung kulungan ng baboy, may lutuan ng pagkain ng baboy, ganon. Yeah? So doon siya dahil natatakot na makihalubilo sa mga tao. So we went and prayed. Nung nanalangin kami, wala. Talagang ang daming demonyo na talagang na bumarot sa kanya. Hindi namin nagpapray kami, kaya mahirap. Tumatawa pa nga ang demonyo. Alam niyo, ang demonyo, kung talagang marami sila, hindi basta-basta. No? Ang ginawa namin, nag-fasting kami. Mag-fasting tayo. So, what we did, we fast for 3 days. Tapos, pinalikan namin. Pumunta kami ulit. So, what we did, ang ginawa namin, nag-worship kami sa Panginoon. After we worship, inangalangin namin, alam niyo, bumagsak siya. Kung bumagsak siya, parang snake na nagkaaganyan. Parang snake na nagkaaganyan yung tao. We continue to rebuke, we continue to praise the Lord. You know, if the presence of God will come down, yan ang pinatatakutan ng demonyo. Hanggang siya ay na-release, na-deliver. Ayan, kung na-deliver niya, yan, umuwi na para maligo. Nagmukhang tao talaga. Nagmukhang tao. Why? Because he was delivered. You see the power of prayer in this. Kaya kung may hindi nagsasabi na panalangin mo, you can fast. That's the reason why, our convention is approaching. That's why we are asked to fast. We are asked to fast. Kahit ngayong araw, may nagpapasting. May naka-assign ko nagpapasting. Hanggang katapusan, yan ang ano natin na Asia. First quarter, Asia. Second quarter, another continent. Hanggang round and round yan. Why? Because there is power in praying and fasting. Hallelujah. Amen? Yan. Kaya pagpatuloy natin na manalangin. Next verse. Verse 7. Ito ang klase ng fasting na sabi niya. Sabi ng Panginoon. The last one is, verse 7. Is it not to share your food with the hungry? And to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood. Alam niyo, it is not to share your food. Alam niyo yung mga exhortation natin, lalong-lalo na sa first day of the year na fasting natin. Diba? Every year yan. First day of the year, we are giving the first day to the Lord. We are having fasting, prayer and fasting. And our food, our lunch, our breakfast, yung amount ng breakfast natin, let's give to the Lord for the support of the Word of God. And we're claiming na kaluluwa ang kapalit. Yan ang, share your food. Share your food. Kaya, yan po ang dapat hindi mawawala sa buhay natin bilang isang nananampalataya. Our love for worship. Yeah? Kaya pagpunta ninyo dito sa simbahan, huwag ninyong antayin na matapos ang praise and worship bago kayo papasok. Love for the Word of God. Love for witnessing for souls, evangelism, and of course, prayer and fasting. Ito, hindi sana mawawala ito sa buhay natin
bilang isang nananampalataya. And if all this will remain in you, hindi ka mawawala kayo. Hindi ka mawawala kayo. Because mapapalakas at mapapalakas ka. Amen? Hallelujah. So, ito po ang ating lesson ngayon. And may the Lord bless each and everyone. Let's continue to love, to worship the Lord, to listen to the Word of God, and to usher souls, and of course, to pray and fast. Let's continue. Yung prayer, ito ang communication sa Panginoon. Kaya, huwag natin mawalain ang pananalangin. Because this is the way that we could have our communication with God. Sinasabi na natin, no communication, no relation. Yeah? No communication, no relation. Okay? If no relation, what happened? Separation. Yes. If you always communicate, mas lalong lumalalim ang relasyon. Pero kung walang communication, ayan, ano mangyayari? Separation. Kaya nga mga asawa ng iba dito, nawawala na. Why? Lack of communication. Kung sino ang madalas na nakikipag-communicate, ay, doon. Kaya tuloy, bumabaliktad ka. Pumupunta kay Mari. Dahil si Kumari, siya ang palaging nagpo-communicate. Kay pare. Yeah, that's why we always communicate with God so that our relationship with Him will become always intimate. Amen? Lord, salamat po sa salita mo na aming napakinggan sa hapon ito. Danamin po namin na itanim mo sa kaibuturan ng aming puso para hindi namin makalimutan pagkos tulungan mo kami pala para i-apply namin sa aming buhay. Father, thank you, Lord. Thank you, Lord, and I pray that continue to bless your people, Lord, as we continue to love you, to worship you, to love to listen to your word, Lord God, and have our intimate relationship with you, and for souls, O God, to be ushered to your kingdom. Father, thank you. Bless your people, Lord. Bless each and everyone, and help us to accommodate what you have teach us, O Lord God, what you have given us this afternoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Balik ko sa inyo.